gagawin nyo doon sa December, di ba? At least lang, may backup na pera. Alam mo naman ang Pinas, pwede ka daw magdala ng pera hanggang 50,000 papunta roon, pabalik. Tapos, yun lang. oo, tapos 10,000 kung meron kang dollar. Yun lang meron nga nangyari noon kasi yung babae galing ng Hong Kong, di ko lang kung saan galing bansa, nagdala siya ng 150,000 kasi yung may-ari ng amo niya, binigyan siya ng pera yung pag-uwi mo na pagtapos ng iyong service, di ba? Sabi ko, imposible, wala kang bangko, dapat ipinasok mo sa bangko yun. Bakit mo dinala ng cash? Nangyari yun sa Pinas. Ang binigay lang sa kanya 50,000, yung 100,000 naka-hold sa immigration. Oo. Marami nangyayari dyan. Paglapag pa lang sa aeroplano, meron silang na-intercept na meron nagdala ng maraming pera. Oo, sa suitcase nila. Kaya di ba meron declaration ng kosto? I-declare mo kung magkano yung dala-dala mo, kung may dala kang gadget na hindi belong sa'yo. Diba, bumili ka ng phone na hindi sa'yo, i-ano mo yun, i-declare mo. Pero kung belongings mo at sa'yo, walang problema. Tapos yung mga power bank, pag over 100 plus yung mga isa power bank, diba, merong mga capacity, depende kung i-allow pa ng airlines. O kasi merong nangyari isang aeroplano na overcharging yung power bank, nag-cause of fire, kaya gano'n. So maraming pagbabago. Kasi ang Pinas stricto, ewan ko ba dyan? Ang Pinas lang naman ang stricto di ba? Pero rin kami, nag-departure i-travel din kami just in case nanapan kami. Kasi nakalagay na sa system, kaya ata hindi na pinanapan. Kasi automatic na meron kang i-travel kasi nasa sa system na ng immigration ng Pinas. So automatic. Pero nung pagdating namin, automatic yun, hanapan ka ng yung i-travel pagdating. Kasi hindi ka papasukin pag walang i-travel. May nangyari yung galing, alam mo kung galing Switzerland o Netherlands. Yung foreigner, nagbabakasyon ng Pinas. Ngayon, wala siyang i-travel. Sabi, pwede ka naman gumawa ng i-travel. Yan din yan. So umalis siya doon sa queue. Sabi ng immigration, pwede kang gumawa on the spot yan, di ba, mag-ano ka ng internet. Alam mo ang ginawa nung foreigner, umuwi na lang siya, bumalik na lang siya. Bumalik siya sa bansa nila. How come? Kasi nga hindi siya gumawa ng e-travel. Ngayon sabi ng immigration, pwede ka naman gumawa ng e-travel, di yan, para makapasok ka ng Pinas. Siyempre ba parang baka ayaw niya sumunod, diba? Kasi yun ang rules ng yun ang policy ng Pinas. Kung di ka sumunod, umuwi na lang siya sa bansa nila. Yun na lang ginawa niya. Kaya nga